sabihin na nagpahinga, na hindi na siya. Magandang hapon po sa ating lahat. Gandang hapon din po. Tayo po ay nasa panahon ng ating pananambahan. Ang sabi nga nung umattend kayo, ang sabi, worship is for, kanino daw? Worship is for God. Kapag tayo ay nag-worship, yun ay para sa Panginoon. And the word is for us people. So, kailangan natin yung salita ng Diyos sa ating buhay. Kapag nag-worship, we worship God in spirit and in truth. Okay, so, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay makinig sa verse na ating babasahin sa hapon ito. Masusupungan po natin dito sa Jeremiah 9:23 and 24. Let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. But let him who boast about this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. Kapag tayo daw ay nagpapahayag, hindi daw yung ating galing, hindi yung ating accomplishment, hindi yung mga nalalaman natin. But the Lord says, boast about me, that you know me, and that delights the Lord. And that what was declared in Jeremiah. Kung sino man yung ipagmamayabang natin, hindi yung ating sarili, hindi yung ating kakayanan, hindi yung ating kayamanan, hindi yung ating talino. Sino ang ating ipagmamayabang? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ano ang ginagawa niya? Siya ay nagkakaloob ng kindness, justice, and righteousness on earth. At ito ang nakakalugod sa kanya. Tayo na namin mga kapatid. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, iluluwalhati ka namin, O Diyos, sa hapon ito. Thank you, Lord Jesus, sa kalipunan ng iyong mga mananampalataya na nandito ngayon, tinipon mo kami, O dakilang Diyos, upang kami ay magpuri, magpasalamat, at luwalhatiin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob mo sa amin, isang malayang oras kung saan kami ay sasambahin ka namin, Panginoon. Luluwalhatiin ka namin. O, dakilang Diyos, ang iyong Spiritong Banal ang siyang pumagitna sa aming kalagitnaan. Maranasan namin, Panginoon, ang kaunawaan, Panginoon, sa salita mo na maririnig namin sa hapon ito. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon ng enthusiasm sa pakikinig ng iyong salita. Ang sabi mo nga, Panginoon, worship is for you and the word is for us. Thank you, Lord Jesus, sa katuruan na yan na dapat namin matutunan, Panginoon, na hindi lamang kami ay umaawit, kundi makikinig kami ng iyong salita. At sa hapong ito, dakilang Diyos, samahan mo nga po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Kung meron pa po kami mga kasamahan, mga kapatiran na wala pa, o Diyos, ikaw po mag-ingat sa kanila, sa kanilang pagpunta dito, Panginoon. At pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang iyong faithfulness. Sabi nga ng iyong awitin, faithfulness then, faithfulness now, you never run out of faithfulness, O Lord. Thank you, Lord Jesus, sa iyong katapatan sa aming buhay. Binuburi ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, ito ang dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, tinatawagan ko na po ang praise and worship team sa kanilang pangunguna.
Hello, Mike. Hello. Wala dito. Hello. Hello. At sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, Mawit po tayo mga itaas ang iyong lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa po. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Pakamayan po natin ang bawat isa. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Halina, sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Nagsama-sama, awitan natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. 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 Amen. Patuloy po nating awitan ng Panginoon.
Saan ka pa rin? Ako sa taguro. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipahinig ang nais mo. Ay, nasa ilalim ka lang pumunod. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nananampal sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Amin naman. Yes, Lord, ikaw po ang magliwanag sa buhay namin, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Amin naman. Yes, Lord, patuloy niyo po aming pangunahan, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw po ang magliwanag at patuloy na maliwanagin. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka.
aming puso't isipan, Panginoon, ikaw ay manahan. Sa iyo po ang lahat ng pagdakila at pagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po namin ang Panginoon. Maraming salamat sa ating worship team. Tignan niyo kung gaano gumagawa ang kaaway sa ating kalagitnaan. Kakanta na lang tayo masisira kasi ang bigla. Nawala ang sound. Pero hindi yan ang dahilan para tayo ay tumigil. Marami tayong dapat gawin para natin masupil ang kaaway. Ang sabi nga, we have God has given us the authority to trample even the snakes. So meron tayong kapangyarihan na sawayin ang gawa ng kaaway. Ngayong hapon mga kapatid, alam ko mga puyat kayo. Puyat pa kayo? Puyat kayo? Hindi naman pala, kaya pala present ang lahat, no? Sa umaga, yung mga matatanda puyat. Puyat sila, kaya kukunti lang kami kanina. So understandable naman yan dahil nandun sila sa patay. Ayun naman, nandito kayo sa mga buhay. So praise the Lord! Ngayon hapon, pakinggan natin ang mensahe ng buhay na dadalhin sa atin ngayong hapon ni Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Sino ang puyat? Pakitaas ang kamay. Anong kuwan ba ngayon? Anong okasyon ngayon? All Saints Day. Sa English, All Souls Day. Kahapon, All Saints Day. Paramihan tayo ng santo. Yung kahapon, San Miguel, ako yun. Ano pa? Mas marami daw yung Todos los Santos. Lahat ng santo. Kaya paramihan, Todos los Santos. Okay, All Souls Day. Sino sa inyo ang nakarating sa Alabang? Taas ang kamay? Very good. Alam ko, 14 kayo. Kasama yung 2 bata. Diba? Napakinggan nyo naman, nakita ko kayo nung gabi na nag-aawitan ng worship team. Diba? Lumulundag kayo lahat Sumasayaw, diba? Ang gandang pakinggan. Naghihinaya nga ako kanina, no? Ang ganda sana, no? Ba't nagtaka ko na wala ang sound? Dito lang napaka-counting sound. Doon na wala ang sound. Yun ang hinahanap ko rito. Na kayo nga, yung group na yun, magaya nyo man lang yun na kami dyan ay tatalon-talon din. Yung mga nag-audience, tatalon-talon din kami. Di ba ang saya? Ang ganda. Ganon po ang aking hinihingi kay Lord. Salamat na sa pangunguna ni Ate Ann, ni Ann Maruska at ni Ate Alili,
nabubuo kayo. No? Kaya, balang araw po, mapupuno to, aalisin natin yan sa sakyan dyan, at mag-aawitan po tayo. Dahil ang ganda nung yung sinabi ng Indian, no? Ang galing magmensahe, ay napakinggan nyo ba yung Indian? No, ang sabi niya, siguro wala kayo nung sinabi niya, gusto nyo ba magkaroon ng building? Itaas ninyo ang kamay. Itaas namin ang aming kamay. No? Para magkaroon tayo ng sariling church. Sabi niya, walang imposible. Alam niyo ba, ilan daw sila nagpasimula sa church nila? 20. Kayo dito, kung kumpleto kayo, inaabot kayo more than 20. Yung pang-umaga pa na 12. So, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi ipinag-pray na niya na lahat tayong nagtaas ng kamay doon ng mga pastor, magkakaroon tayo ng sariling church. Ha? At alam niyo po ba, yung church na yan ay hindi yan para sa amin. Itong church na ito, yan si Jesus ang daan, hindi yan para sa amin. Iyan ay para sa inyo. Mayroon kayong anak, mayroon kayong apo, hanggang kaapu-apuhan na yan. Kami, ng asawa ko, ay hinihingi ko lang kay Lord, 12 years lang para makapaglingkod. So, 73 ako ngayon, plus 12, 85. 85 lang magre-retire na ako. So, sa inyo ako kukuha, papapag-aralin natin, nakapalit ko. No? Sino ba yung sinabi ko? Si Ayin? Si Ayin ba papalit sa iyo dito? Ipag-pray natin yan. No, sa totoo lang, sa inyo kami kukuha. Kukuha ako ng assistant hanggang papapag-aralin ko. Hindi ako ang papapag-aralin ng church. No? Kasi ito may budget tayo. Babudgetan natin yan. Pati yung tuition or what. So, ito pong church na to ay hindi para sa amin. Ang nagmamay-ari ng church na ito, walang iba si Jesus. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang nagmamay-ari. Ako po ay namamahala lang. Pamamahalaan ko kayo, no? At maiwasan ang problema kasi dapat ang isang namamahala ay marunong mag-manage. Ako po ay gifted ng Diyos how to manage. Kasi mayroong restaurant ako noon na minanage, click naman po, kumita. No? So, hindi yan ang ating topic. So, ngayon ay All Souls Day. Kaya ang ating topic ay Araw ng mga Patay. Patay na. Araw ng mga patay. Okay. Ang sabi po sa banal na kasulatan, mababasa po natin sa unang Thessalonica chapter 4, verse 13 to 18, maliwanag pong sinasabi na kapag yung mga namatay na, no, ay huwag daw tayo mag-alala. So, di ba tayo, pag mahal na araw, araw ng mga patay, pumupunta tayo sa sementeryo. Tama po yun, hindi yun masama. Talagang dapat alalahanin natin ang mahal natin sa buhay. Katulad ko, ang mama ko, ang papa ko, nakaburol sa Bicol. Kaya lang, ang problema, napakalayo, siguro 13 years na hindi ko nadadalaw. Pero wala namang problema kasi ang sabi, tayo huwag daw tayo mag-alala doon sa mga patay. Actually, ang sabi, hindi patay. No? Ito, babasahin ko sa inyo. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Yung pumanay na po natin mahal sa buhay, hindi sila patay. Sila ay nangatutulog upang kayo
tayo'y huwag mga lumbay. Para daw tayo huwag malungkot, di ba? Kasi halimbawa, pag mahal na mahal mo talaga, iniwan ka na, di ba? Napakalungkot. Kaya nga sa amin, ang asawa ko, sabi ko, walang iwanan. No? Ayaw niya mauna ako. Sabi ko, mauna ako. Ayaw niya. Mamamatay daw siya sa lungkot. Ayaw ko namang mauna siya. No? Ang gusto namin, sabay tayo. Gusto namin sabay. Ay, totoo. Malungkot talaga ang maiwan. Mapakalungkot. Pero ang sabi, huwag daw tayo malungkot. Huwag tayong mga lumbay. Nagaya ng iba na walang pag-asa. Sino po itong sinasabing walang pag-asa? Ito po yung hindi mananampalataya. Pag hindi ka mananampalataya, yan, walang pag-asa. Samantalang tayo, dahil tayo ay mananampalataya, ang sabi, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Hindi sila patay. Upang kayo'y huwag mga lumbay, na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Bakit sinabing walang pag-asa? Kasi hindi nila alam na anytime tatawagin na ito, pupunta na tayo sa itaas. Tutuloy-tuloy natin para malaman nyo. Kaya tayo may pag-asa. Sa 14 sabi, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. No? 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan. Tingnan natin. Ang sabi ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. So, yung natutulog, bubuhayin muna, at tayo, nabuhay pa sa isang kisap mata, magkakaroon tayo ng glorified body at sabay-sabay tayong aakyat. Babasahin ko, 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Ang Panginoon, ang Diyos, bababa mula sa langit, sa alapaap. No? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig, arkanghel, tinig arkanghel at may pakakak ng Diyos. Nasaan ang araw? Wala yung araw para may baba. Ito. May tinig na arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, mabubuhay yung natutulog, gigisingin. So, huwag daw tayong mag-alala. Dahil kasama tayo. Kaya, nasaan tayo? Dito ko gustong basahin. 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya ang sabi sa 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa. Huwag tayong malungkot kung may nauna. No? Kaya kahit mauna ako, huwag kang malulungkot. Yan ang sabi. Okay. So, ganyan po. Sa isang kisap mata, yung natutulog. Minsan nga, may namatay na sa atin dito na member. Bagamat ang sabi ko nga, dito sa iglesyang ito, ang sabi ko, ang bawal lamang, bawal utangin ang pananalapi. At bawal, dito bawal ang mamatay nang wala sa gusto mo. No? Yung kasi namatay, ginusto niya na nahihirapan na siya. Isa pa lang po ang namatay. Kaya ayaw ko na may maulit pa na sumunod. No? Dahil bawal na bawal po ang mamatay dito.
Bakit? Ano ang gusto ni Lord? Ilang taon tayo bago tayo mawian ng buhay? Sino nakakatanda? 120. Tama mo. Di ba? Ang sabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Kailan ba tayo itinakda? Marami nagsasabi, ay talagang oras na ngayon. Ay oras hindi po. 120 ang gusto ni Lord. Mababasa po natin sa Genesis chapter 6 verse 3. Ang sabi po doon, sabi ni Jesus, ay ng Ama, yung Ama, dahil hindi po pinapanganak si Jesus. Ang sabi niya, Noy, nagsisi ako. Bakit ko pa nilalang ang mga taong ito? Makasalanan na, ikaw na lang ang natitira, Noy. Kaya gumawa ka ng daong, lulunurin ko sila sa baha. Patay lahat. No? At ang sabi niya, hindi ko na palalampasin sa 120 taon ang tao. So yun ang gusto. Itinakda tayo sa 120, hindi kagaya nung, halimbawa na lang, for example, yung bumagsak na aeroplano, may kasamang bata. Yung ba ay oras niya na, nakatakda na? Hindi. Yung sa baha, sa Ormoc, ang daming namatay. Yun ba ay kalooban ni Lord? Hindi. Yun ay bunga ng kasalanan. Kaya nga, di ba, Romans chapter 6 verse 23, sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang Romans 6:23, the wages of sin is death. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo po, kung hindi tayo mag-iingat sa ating sarili, mamamatay tayo ng maaga. Hindi kasi natin panapansin ang Mark chapter 12 verse 30 and 31. Ano ang sabi doon? Yun lang po ang gagawin natin. Wala nang iba rin. Mark chapter 12 verse 30 and 31. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yan ang first commandment. Second is this: love your neighbor as yourself. Mahalin natin ang kapwa na kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Iyon ang problema. Ang karamihan, hindi minamahal ang sarili. Kaya ang edad, 55, patay na. 50, mga manginginom. Ano pa, yung mga drug addict. Wala, hindi aabot sa 120. Kasi, ang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong sarili. Yun ang nakakaligtaan natin. Hindi natin minamahal ang ating sarili. Mayroon pa, hindi masama ang ginagawa niya, pero hindi niya mahal ang sarili. Yung nagtatrabaho 16 hours, 8 hours lang po ang trabaho. Pwede paminsan-minsan overtime. Pero kung lagi kang puyat, lagi kang pagod, at kahit araw ng linggo, hindi ka namamahinga, yun ang problema. Hindi mo mahal ang iyong sarili. Pinapatay, unti-unti mong pinapatay ang iyong sarili. Ano pa? Bakit namamatay tayo ng maaga? Stress. Hindi nawawala sa atin yung stress. Ang akala nila, yung stress ay hindi nakamamatay. So, ganun po. Ano ang utos? Mahalin natin ang ating sarili. Diba? Isisingit ko ngayon yan, ang Romans chapter 13 verse 10. Ano ang sinasabi doon? Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap. Ano yung pangungusap? Pag-ibig. Kung tayo ay may pag-ibig, nasunod mo na ang buong kautusan. Kaya yung 10 utos ni Moses at yung 652 utos sa lumang tipan, isang utos na lang. Pag may pagmamahal ka sa Diyos, mahal mo ang kapwa, mahal mo ang iyong sarili. That's it. Yun lang naman, nasunod mo na ang kautusan. Kasi, papatay ka ba pag mahal mo ang iyong kapwa? Hindi, di ba? Ibigin mo ang iyong kapwa. Magnanakaw ka ba sa iba? Sa kapwa, nanakawan mo ba? Hindi, kasi ang
Diyos, ibigin. Ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pagmamahal mo, pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay, so, nawawala. Ayan. Okay, so isusunod ko po sa inyo yung, diba, sabi, huwag daw tayong mag-alala dahil doon sa mga namatay na. Ito po ang isusunod ko sa inyo. Mateo 27, verse 51, 52, 53. Ano po ang sinasabi niya? No? At narito ang tabing ng templo na hapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. Ito po, nung si Kristo ay mamatay. Nang si Kristo po ay mamatay, yung kurtina, no, sa dakong kabanal-banalan ay nahati. Kasi noong panahon, kayo, ang dakong lugar nyo, dako kayong banal. Ang lugar nyo. Pagdating dito, dakong kabanal-banalan. Ang nakakapasok lamang dito ay ang sacerdote o pastor. Kami lang ang nakakapasok dito. Pag kami ay marumi, marami kami nagawang kasalanan, na pumasok kami dito, mamamatay kami. Kaya noon, ang sacerdote may tali. At ang damit may del, kalimbang. Habang lumalakad, kling, 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 naririnig yan. Pag naririnig yan, buhay pa yung sacerdote. Pag wala nang narinig, kaya may tali dito yung sacerdote, hihilahin niya. Kasi kung kayo, papasok kayo rito, halimbawa, patayin ako, papasok kayo rito, mamamatay din kayo. Kaya may tali ako rito, hihilahin niyo. Dahil makamoy naman ako rito pag hindi nyo nahila. Yun po noon. Kaya, thank God, nang mamatay si Kristo, yung tabing na yun, inalis niya. Nawala ang discrimination. Lahat kayo, pwede nang pumasok dito. Kaya kita mo yun, worship team, nandito kayo. Hindi naman kayo namatay. Ganun yun. Pwede na open na. Noong panahon, hindi kayo pwede pumasok. Kaya yan ang sabi. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak ng dalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa, at nangabaak ang mga bato. Ano ba yung mga batong yan? Nangabaak. Mababasa natin. Susunod, 52. At nangabuksan ang mga libingan, at maraming katawan ng mga banal na nangatutulog ay nagsibangon. Yan, yun, maliwanag na. Nangyari na. Nangyari na po yan. Mateo 27, verse 51 to 53. Nangyari na po na yung yan, sinabi, di ba, mga banal? Ano sa lupa? At nangabuksan ang bato. Ano to? Nayanig ang luwat na nabaak ang mga bato. At nangabuksan ang mga libingan. At maraming katawan ng mga banal. So, ang tao po, dalawang klase. Kaya ano ang itinuturo ko dito? Kayong lahat, kayo at ako, hindi natin kaya pabanalin ang ating sarili. Pero tayo ay pinapapaging banal. Kaya kayo ngayon ay banal na. Pag namatay, at hindi naman patay talaga, natutulog lang, nasa libingan, at banal tayo. Kaya pag tayo ang kinuha na ni Lord, banal tayo. Katulad nito. At maraming katawan ng mga banal na nangatulog ay nangabangon. 53. Paglabas sa mga libingan, pagkatapos ng siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipatok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Saan yung bayang banal? Makikita natin yan. Wala na, hindi na. Yan ay Holy City. Yan banal na dako. Yan po ang tinatawag na Holy City. Nung mamatay si Kristo, sa ikatlong araw, no, pumunta siya sa ilalim ng lupa.
At pagkatapos nang bumangon siya 40 days dito sa lupa, 40 days bago siya umakyat. Nung pag-akyat niya, kasama itong mga banal. Kasama niya pag-akyat. At yung pinuntahan, Holy City, dakong banal, bayang banal, Holy City. Kaya mayroon na po yan sa yan tinatawag na sa unang langit. Ilang bang langit ang alam ninyo? Ang sabi ni Pablo, 3. Maaari yung sinasabi yung Holy City nasa, di ba pag sa umaga makikita nyo ang langit puro clouds, puro clouds sa umaga. Pero pag gabi wala ka na makita clouds, kalawakan. Yun daw ang pangalawang heaven. At yung pangatlong heaven, yung pupuntahan natin. Ikatlong langit. Mababasa po yan sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1 and 2. Sa ikatlong langit. No? Okay. So, ipinakikita lamang dito na mayroon na pong nabuhay. Mateo 27 verse 51 to 53. Nangyari na po. Kaya may katibayan na totoo na si Kristo ay namatay para sa atin. Okay. At mayroon pang nagsasabi, Pastor, itatanong, minulto ako kahapon. Minulto ako kagabi ng mahal ko sa buhay o mama ko o papa ko. No? Hindi po totoo yan. Kung nangyari man yan, na nagpakita sa iyo, hindi yan totoo. Evil spirit yan na gusto ka lang takutin. Kasi ang taong namatay na ay wala na ang kanyang tuwa. Katulad na lamang tayo ng mga anghel. No? Babasahin natin para maniwala kayo. Basahin ko sa ano ba ang kasunod niyo. Ito. Diba? Sa Tagalog, kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumaba sa Sheol ay hindi na aahon pa. Yung namatay ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Ang tao po, pag namatay, hindi mo na alam ang bahay mo. Paano sasabihin na, minulto ako? Hindi na naaliwaliwanag. Diba? Job chapter 7 verse 19. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol, sa libingan niya, ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Ni ang bahay niya hindi niya alam, ni ang dako. Kaya bakit sasabihin, minulto ako? Hindi po. Hindi. Natutulog na yung binasa ko kanina sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 13. Natutulog. Nandoon nakahiga. At yung, di ba, nabuksan ang mga libingan, natutulog din na. Nabuksan ang mga libingan, nabiak, kasama ni Kristo, pag-akyat. Doon lamang sila nabuhay. Yung mga namatay ngayon lang, natutulog lang. Hindi niya na alam ang kanyang bahay. Maging si Kristo, nang tinanong siya. Tingnan natin sa Mateo. Nasaan ang araw? Hindi ko makita. Hindi ko maibaba. Nasaan ang araw? Saan? Sige, malapit na. Ayan, ito. Hindi makataas eh. Ito. Mateo 22. Si Jesus po may sabi. Ang sabi niya,
nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa. Ang panganay at namatay at pagkatapos siya hindi nagkaanak at iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ika-7. 7 ang naging asawa at sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Ang sabi, nagtanong kay Jesus, sa pagkabuhay ng mag-ulit, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Oo nga naman, no? Halimbawa ako may asawa akong 7. Pag namatay na ako, pumunta doon, nandun din yung 7. Sino ang pakakikisamahan ko yung 7? O pipili ako ng isa. Sumagot si Jesus. Ang sabi niya, ito ang sagot ni Jesus. Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Ngunit, ito sa 29, ngunit, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga aasawa ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya na ng mga anghel sa langit. Kaya tayo po, pagdating sa langit, itong asawa ko, hindi ko na yan asawa. Hindi ko na yan makikilala. Lahat po, yan ito. Yung sa 7, sino? Hindi. Katulad na kayo ng mga anghel. Ang importante, nasa din tayo. Nahiwala tayo sa impyerno dahil napakainit doon. Isabihin, ang sabi, pag nasa taas na tayo, katulad na tayo ng anghel. Mga anghel na tayo. Kaya ako si Hilebra, ako si San Miguel Arcangel. Nagkataon lang. Nagkataon na ako dito sa San Miguel. Pero pagdating natin sa langit, di magulang nyo. Hindi nyo na. Halimbawa kasi naman, example lang. Apakagulo. Halimbawa, may utang ako rito. Pagdating sa langit, baka sinilin pa ako nito. Hindi may utang ka sa akin. Tama yan, di ba? Eh kung tulad yan, 7 ang asawa, di nag-away-away pa yung 7. Akong nauna, ganito ganyan. Di ba? Kaya napakaliwanag na tayo po, kapag binawian na ng buhay, hindi mo na makikilala ang kayo lahat. Hindi ko na kayo makikilala. Lahat tayo ay katulad na ng mga anghel sa langit. Sa 32. Maganda itong 32. Itong 32 maganda. Sabi, ako ang Diyos ni Abraham. Di ba tayo? Kung ano yung Diyos ni Abraham, yun din ang Diyos natin. At ang Diyos ni Isaac. Si Isaac ang anak ni Abraham. At ang Diyos ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Anong ibig sabihin niya? Yung patay, hindi yan mananampalataya. Walang Kristo. Yan po ang patay. Kaya ang Diyos natin, tayo mga mananampalataya, kayo at ako, ang Diyos natin para sa buhay. Kaya ang sabi, ang Diyos niya ako, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Tayo kasi ay buhay na. Di ba? Pag namatay, ano ang sabi? Natutulog lang. Pag namatay, natutulog lang. Hindi ka patay. No? Kaya yan ang maganda sa atin. Okay. Mayroon pa bang? Mayroon pa namang oras. Ito yung sinasabi ko na mayroong ikatlong langit. Diba? Baka sabihin nyo, si Pastor naman nag-i-invento lang. Ikatlong ang langit. Ayan o. Diba? Sa baba hanggang sa ikatlong langit. Kahit sa English, ganun din. I cannot tell, God know it. Such as one put up to the third heaven. So, maliwanag po na ang langit ay tatlo. Ito naman yung sinasabi ko, sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang
huhukom. Ano ba ang naintindihan ninyo rito? Huhukuman pa ba tayo? Hindi na po. Hindi ko na lang sinulat yan. Sa lumang tipan, ang sabi ng shepherd natin, kasi shepherd natin si Jesus, iipunin niya ang tupa at iipunin niya ang kambing. At yung kambing, ang huhusgahan. Tayo, iniwalay na tayo, diretso na tayo sa langit. Di ba sinabi kanina sa unang Thessalonica chapter 4, makikita natin si Jesus sa alapaap. No? Pag nakita natin si Jesus sa alapaap, tayo naman ay pupunta sa Kanya, sasalubungin at dadalhin tayo sa Ama. Kaya itong sinasabi dito, pagkatapos ito ay ang paghuhukom, di ba? Ang sabi, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Hindi na po tayo huhukuman. Kaya nga ang daming nagsasabi, pag tinanong ko sa totoo lang, paano po kung binawian na tayo ng buhay? Ano ang sagot sa akin? Ay, saan ako na malalaman yan? Dahil huhukuman tayo. Yun ang mali. Bakit pa sila nagkaroon ng church na hindi nila alam kung saan ang tungo nila samantalang tayo? Alam nyo na. O pag may nagtanong sa inyo, pag binawian ka na ba ng buhay, anong sasabihin niyo? Sa impyerno ang tungo niyo? Diba? Aliwaliwanag yung pag-aaral natin. Sa langit ang tungo natin. Because we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Diba? Mababasa yan sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. We are saved by grace through faith in Christ Jesus. Lahat naman siguro tayo rito ay nananampalataya kay Jesus. Di, sa langit ang tungo natin. Alam natin. Bakit? Yung iba hindi alam. Yun ang sasabihin. Pagpatay na kami, saka kung malalaman kung sa langit ako, sa impyerno. Para yung nasa husgado ka, huhusgahan ka na ngayon, nanginginig ka. Dahil baka talo pa. Hindi. Tayo po ay isisip pa rin na tayo. Tayo ay tupa. Kaya yan ang kagandahan ng nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ito ang revelation. Dito tayo magtatapos. Yan po ang mga tutungo sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, at may asupre pa na tinatawag na ikalawang kamatayan. Tingnan nyo. Ano ang sabi? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya. Di ba sinabi ko kanina? Dahil tayo, sa langit tayo, dahil nananampalataya tayo. Pero yung hindi nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa impyerno ang tungo. Kaya tingnan nyo sa Tagalog. Dahil medyo mahina ako sa English. Ngunit sa mga duwag at mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatan nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sino po rito ang ipinanganak ng 2 beses? Pakitaas ang kamay. 2 beses ipinanganak. Amen! Tayo po, di ba? Born again tayo. Kaya 2 beses tayong ipinanganak at 1 beses lang tayo mamamatay. Pero yung hindi born again, yung 1 beses lang ipinanganak, 2 beses silang mamamatay. Dahil hindi sila nanampalataya, di ba? Born again tayo, di ba? Ang sabi sa John chapter 3, verse 3 and 5, you cannot enter the kingdom of God unless you be born again. At sabi nga ni Nicodemo, papasok pa ba ako sa tiyan ng aking ina? Ano ang sabi ni Jesus? Guro ka pa man din, hindi mo alam ang iyong sinasabi. Born again in spirit. Kasi nang magkasala si Adan at si Eva, minana natin ang kasalanan.
Kaya tayo, patay ang espiritu kaluluwa natin. Patay. Pero nang, di ba? 2 Corinthians 5:17. Anong sinasabi doon? 2 Corinthians 5:17. Ang mga nakipag-isa kay Hesus Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati, siya ay bago na. Kasi tayo ay nakipag-isa na, kaya bagong nilalang. Newborn, born again. No, newborn. Kaya tayo, 2 bisis na ipinanganak, 1 bisis lang mamamatay. Pero yung iba, 1 bisis lang ipinanganak, 2 bisis mamamatay. Diba? Ayan o, 2 bisis mamamatay pa. Sa dagat-dagatang apoy pa at nagnininga sa apoy, may asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya mapalad tayo, 2 bisis tayo ipinanganak. Isa. Maaaring hindi na tayo mamatay. Bakit? Kung ngayon darating si Jesus, yung kanina, 1 Thessalonica chapter 4:13. Kung ngayon darating, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. At sa isang kisang mata, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52, mapapalitan tayo ng glorified body. Kaya kung siya ngayon ay babalik, hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Kung makaranas man tayo ng kamatayan, 1 beses lang. At hindi patay, natutulog lang. Kaya yan po. Kaya sinasabi ko, okay lang na nagpuhat kayo sa sementeryo dahil mahal natin sila. Inaalaala natin sila. Pero, huwag kayong malungkot, di ba sabi kanina? Huwag kayong mabalisa dahil sila ay hindi patay. Sila ay natutulog lamang. Kaya yung magulang ko, 6 kong kapatid, natutulog lang sila. 6 walo na po ang namatay sa amin. 2 na lang kami natitira. No, yung nasa Canada at ako. Thank God. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil pinangangaral ko kahabang buhay natin. Kaya ako lang ang 73 ngayon. Yung tatay ko 66. Yung pangalawang panganay 65. Yung pinakapanganay 63. Yung sinundan ko 44. Ako 73. Thank God. Kasi nalaman ko nga ito, Genesis chapter 6 verse 3. Ang gusto niya, 120 ang edad natin. Basta mahalin natin ang ating sarili. Yan lang. So, napakabuti ng Panginoon, no? Ang ganda ng mensahe natin ngayong gabi. No? Bagamat ang iba ay puyat, pero hindi nila naintindihan yung ini-impart na knowledge. Yung kabaong, yun yung last trip na. No? After death comes judgment. Kaya ngayon, ang panahon, mabuti na lang, ang Orgulyo Clan ay tumanggap na sa Panginoon. Bautisado na lahat. Ayan ang katunayan, no? Katunayan yan na sa darating na panahon, kung tayo man ay datnan ng Diyos na buhay pa sa kanyang muling pagbabalik, sexy na tayo, Angel Faith. Tandaan mo yan. No? Babalik yung dati natin katawan. Okay. So, ano ang ini-impart na mensahe? Kahabagan natin yung mga buhay pa natin, mga kasama, mga kaibigan. Kasi kapag namatay na sila, magmamarch kasi tayo, dadagitin tayo ng Panginoon. Yung magmamarch, sabi nga sa James 5, they are being fattened for the day of slaughter. Pipila sila patungo saan? Sa katayan. Saan yung katayan? Sa impyerno. Kung wala kang Kristo sa iyong buhay. Lahat naman ay may Kristo, di ba? Hindi na naman lahat ba may Kristo? Amen. Praise the Lord. Hindi tayo masasama doon sa mga kambing. Tayo ay mga, anong tawag sa atin? Tupa. Hindi tayo tupang ikaw. Tupa. No? Tupa ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon dahil blessed tayo na ngayon pa lang, alam na natin yung ating
patuturuan. Alam natin na nag-aantay ano ang inihanda ng Panginoon sa atin? Mansyon. Kung dito ang bahay ninyo ay 3 stories, doon ay mansyon. Ang lalakaran natin ay mga mamahaling bato, mga hiyas. Ngayon dito nilalakaran natin ay simentong raft, no? Pero sa langit, wala nang problema. Si Ann, si ulit, si Aneli. Basta tayo interface, appear lang tayo lagi. No? So, pagdating doon, wala na tayong problema. Ang dapat natin problemahin ngayon, yung wala pa sa Panginoon. Yung hindi pa tumatanggap. So, yan ang burden natin para na ito. Halimbawa, may mga magulang ninyo hindi pa nakakilala ang inyong lolo, lola, tiya. So that's the time na ibahagi ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Unang, sa mga hindi pa, may nagbasa naman ng Bible dito, nagpasimula na kayo magbasa. Nakikinig. Nagpasimula na kayo magbasa ng Bible ninyo, mga kapatid. Hindi pa? Paunahin po ninyo yung gospel. Ano ba yung gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. Ha? Unahin mo muna yung basahin. Para, kasi, ano ang pwede, yung mananampalataya, ano ang pwede natin ipagmayabang? Pwede lang natin ipagmayabang, kilala natin si Kristo. At, kilala rin niya tayo. No? Hindi natin pwede sabihin, kilala ko si Kristo, nasa langit. Pero yung personal na relasyon, dapat meron tayo noon. No? Dahil yun ang mahalaga. Hindi mahalaga magyabang ka na, ako engineer ako, siman malaki ang sweldo ko. Hindi nyo ipagyayabang. Ang ipagyabang natin, na meron tayong Kristo, we know Him by faith. No? Ilalin natin siya dahil sa ating pananampalataya. Kaya nga, tandaan ninyo mga kapatid, ang huling hantungan, ang simenteryo, kaawa-awa ang inilibing doon na walang Kristo. Dahil patay talaga siya. Papunta na siya doon sa katayan. Na? Papunta siya sa katayan. At tayo naman, mamatay man tayo, anong assurance? Meron tayong patuturuan ng maganda. No? Na tayo ay maihahalin tulad sa mga anghel. Ngayon naman ay gagawin natin ang ating paghahandog. Meron ba magkakalaw ng special number? Halika na dito, Ayin. Ano po, may sipon ko. May sipon. Okay lang yan ay. Wala pa. Wala daw. Ikaw na lang, Len. Si Shane daw. Yun. Halika na, Shane. Shane daw ka na. Halika na, Shane. Alam ko marami ka pondo kanta dyan. Halika na, Shane. Ikaantay ang Panginoon. Ano ba ang kakantahin para sa YouTube? Ano pwedeng panghingi ko mga handog pagkatapos sa ito?
Kailangan ng ano, pagpapatid. Ganyan talaga. Yung mga outfit. Mga kapatid, pakinggan po natin ang awiting handog ng ating kapatid na si Shane. Good evening po sa lahat. Maaari po tayo magsipagtayo at sabayan niyo po ako sa aking awit. Hindi pa din ako lang dahil pinasubo niya ako.
Panginoong Diyos, natin po ang mga handog ng kapatiran. Nawa Panginoon, patuloy mo pong basbasan at pagpalain ito. Basbasan mo rin po, O Diyos, sa mga kamay sa paghandog. Patuloy mo po silang pagkalooban ng desire na magtanim ng seed, Panginoon, para sa iglesia ito. Nawa Panginoong Diyos, sa mga kaloob na ito ay magamit namin sa lahat ng gawain sa iglesia sa pagpapaligo ng iyong salita dito sa Tabon 1, 2, and 3. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po ay nasa panahon tayo ng patuloy na pag-alaala sa sakit at hirap ni Kristo. Tinatawagan ko na po si Pastor Dan para silang dalawa ni Pastor ang mag-officiate. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya't ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya ang iba sa inyo ay mahihina, sakitin, at ang iba pa nga ay namatay pa. Kaya ang 12 years old down po ay hindi pwedeng kumain. Ang 12 below, 12 above pwede na po. At sabay-sabay po ninyong kakanin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya pinagkanulo, ang Panginoon Isus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ang tinapay. Tapos na. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtibay sa aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po ninyo inumin ang alak. Kaya. Napakahalaga po ng ginagawa natin. Gusto ko lang ituro sa inyo konti na yung ginagawa natin ay pag-alaala. Okay? Walang kapangyarihan doon sa tinapay, walang kapangyarihan yung ano mismo, yung ala or yung grape juice. Ito ay, ang kapangyarihan ay nandun sa pag-alaala natin. Okay? Na every time, kaya sabi sa Bible as often as you drink it in remembrance of me. Ibig sabihin, hindi lang kada first Sunday of the month natin gagawin ito. Pwede nyo gawin ito sa bahay. Meron kayong problema hinangarap, di ba? Kuha ka ng ka-agreement in prayer at tara tayo mag-take ng bread and juice bilang pag-alaala. Kasi pag inaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa krus, ano yung inaalala niya? Ay naalala natin, yung kanyang pagkapanalo sa krus. Kaya nga hindi ako nagsaselebrate ng Halloween. Nagsaselebrate ako ng Holy Win. Holy Win. Nanalo kasi nanagumpay kasi si Jesus Holy Win, di ba? So, yun ang sinaselebrate natin. Every time natin naalala yun, nare-remind tayo nandun yung kapangyarihan sa kanyang ginawa. Amen? So pag-pray natin, salamat Panginoon sa gabing ito na aming inalala ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo na kung saan
dumaloy ang iyong dugo para kami ay maging malinis sa mga kasalanan at maalaala namin na ginawa mo sa krus, Panginoon, kung saan ang iyong katawan ay nabayubay sa krus para ang aming sakit at karamdaman ay mapunta sa iyo at mapunta sa amin yung katuwiran, mapunta sa amin yung kalakasan, yung kagalingan. Salamat o Diyos, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro announce. Pwede mo kayo umupo muna saglit. Konti tayo ng announcement. Sino rito nakapunta nung Monday night? Tuesday night? Yun, no? Na-bless ba kayo? Actually, hanggang Friday yun eh. Hanggang Friday night dapat yun. Pero sa susunod, no, magkakaroon tayo maraming gano'n sa main, sa Alabang. And ako excited kasi pinakita ko kay Pastor kanina eh. So mag-start na kayo mag-pray ng building natin or lugar na kung saan makakapagtipon tayo ng mas marami, mas maluwag. Merong area for children's. So meron na akong kinontak. Dito lang, malapit lang. Nakita niyo DP Mart? Wala ng DP Mart, di ba? Wala ng Pure Gold. Pero pinaparentahan yung space. So start niyo pag-pray, di ba? Wala, kumbaga parang hindi nire-require ng Panginoon na bayaran natin, di ba? Hindi nire-require ng Panginoon ay manampalataya tayo sa Kanya. Di ba? God did not ask you to pay for it. Kahit anong mga bagay sa buhay natin, di ba? Gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Basta ayon sa salita ng Diyos, why not, di ba? God did not ask you to pay for it. God asked you to believe for it. So, matagal pinipray na namin yung mga pastor dito, mga leaders ng church na magkaroon tayo ng space na kung saan yan mga bata, sige, magtakbuhan sila sa loob ng children's room. Di ba? Children's church. Okay? Tapos magkakaroon tayo ng sa mga Sunday school teachers, magkakaroon din tayo ng praise and worship band, di ba? Ano nyo yan? Nakikita nyo ba yun? Di ba? Nung pumunta kayo doon, nung Tuesday night, nakita nyo kompleto, di ba? Di ba? Na-inspire ba kayo kumanta? Siyempre, mga kumakanta dito, di ba? So magkakaroon tayo ng ganon. Hindi tayo mananatili sa Christian karaoke. Okay? Pupunta tayo dun sa part na mayroong instruments, di ba? Mayroong praise and worship singers. Pupunta tayo sa lugar na kung saan mayroong tayong air conditioning. Amen. Hinihintay ko yung amen. Magkakaroon air conditioning, magkakaroon tayo ng office na kung saan every, gusto nyo pumunta doon, in the weekdays makakapunta kayo, may pastor doon, di ba? May officer of the day. Kasi nakakaya naman talaga, kakambalayan si pastor dito sa bahay, di ba? Parang, yes, praise the Lord, meron tayong magandang lugar, pero there's something much better. Amen? Na nakalaan ng Panginoon para sa atin. So let's continue to pray, let's continue to believe more. Okay? So and then, meron tayong Facebook page. Isi-share namin yun. So within the week, maglalagay tayo ng mga any content para mas lumago tayo sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng mga activities like through Zoom lang. Hindi naman tayo kailangan magkita-kita face-to-face. Through Zoom, na kung saan makaka-join kayo for equipping. Okay? Kasi bakit? Tatandaan po natin, nung nakilala natin ang Panginoon, nung na-born again tayo, di ba? Para sa mga magulang dito. Nung lumabas yung anak mo, hindi mo hinayaan lang. Di ba? Hindi mo hinayaan lang. Bibigyan ngayon ng gatas, di ba? Lalagyan mo ng diaper, papalitan mo ng diaper, tuturuan mo. Okay? Tuturuan mo hanggang mag-mature yan. Tama? So tayo, bilang nakakilala na sa Panginoon, hindi tayo na mananatiling baby. Okay? Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ka mananatiling baby. Siguro yung iba sabi, baby pa rin kita. Iba sorry, baby pa rin kita. Pero, ibang usapan yun. Pero yun, ang nais ng Panginoon, tayo ay mag-grow, mag-mature, okay? Mag-mature. Para tayo ay mas maging matatag. Kasi kapag dumating yung unos, yung bagyo, di ba, alam na natin yun eh. Pag dumating yung mga ganyang bagay sa buhay natin, makakatayo tayo. Amen? Kasi tayo ay puno ng salita ng Diyos. At yun ang gagawin. Yun ang trabaho namin mga pastor. Bigyan kayo ng maayos na nutrisyon spiritual
para tayo lumago. Amen? Hindi tayo manatiling baby. Kasi nga, yung mga baby, pag lumaki at hindi naalagaan ng maayos yan, magiging bonjing. Ayaw natin noon, di ba? Ayaw natin yun. Ang gusto natin, matured, strong believers. Amen? So yun ang gagawin natin. Mag-announce kami sa Facebook page. Tapos any announcement na galing sa main na pwede natin puntahan natin, take natin advantage. Tapos sa next couple of weeks, leading towards Christmas, so i-announce na rin namin yan yung kailan yung Christmas party and all that. And let's believe God for an amazing year, itong 2026. Diba? Ako sobrang excited. Sabi, Pastor, nung nakita ko yung, for rent na siya. Let's go. Kasi nga, ganun talaga. Sabi nga sa church planting, kapag 80% na yung space mo, maghanap ka na ng mas malaki. Ganun lang kasi yun. So let's pray, let's believe God for more. Amen? So yun lang po yung announcement ko. And we will have a lot more of activities para sa ating kalalago natin. And I hope and pray na tayong lahat ay lumago. Ang ganda sa mensahe ni Pastor kanina tungkol sa di natin celebrate yung mga patay. In fact, yung All Saints Day na yan, ang tinutukoy niyan, pag binasa mong Bible, ang saints ay ikaw. Kapag ikaw nakakilala kay Kristo, ikaw ay tinawag na saint. Diba? Saint Ain. Diba? Saint, bakit? Kasi, yun ang sabi sa Bible eh. Kailangan natin kunin yun. Sabi ni Pablo sa lahat ng mga saints sa Ephesus. Okay? Sa lahat ng saints dito sa lugar, sa Colossae, lahat ng saints sa Jerusalem. Ang tinutukoy niyang saints doon, yung nananampalataya na sa Panginoong Jesus. Okay? So itong season na to, tayo yung saints. Amen? Yung inaalala. All Saints Day. O tayo yun. Praise God. Let's celebrate yung ating pagkatawag sa Diyos na tayo nilinis na ng Panginoon, tayo niredeem ng Panginoon to the holy ones. Tayo yun. Amen? So the more na binasa natin ang Bible, the more na inunawa natin ang Bible, din tayo nagmamature. So yun ang goal namin ng mga pastor and leaders dito, to help you become more mature hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kasi Jesus is coming back for a glorious church. Amen? Hindi yung ugod-ugod na church na naging kawawa naman ako, dumating ka na, rescuein mo ako. Hindi. Darating siya sa glorious church. Ang glorious church yung maganda, di ba? Yung malakas, yung matibay na iglesia. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Amen? And so there's more. Di ko na patatagalin na. Pero let's expect. Kasi nga galing kami sa Pastors Conference. Marami kaming natanggap. Marami rin kaming ibibigay sa inyo. Amen? Amen? So yun lang po. Pagpalain kayo ng Panginoon. May ano po ba? Prayer? Basbas? So, ako na po. Sige, tayo po tayo lahat. Let's all pray and let's close. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa amin sa hapong ito. Patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Salamat sa mga salitang naipahayag sa gabing ito. Salamat na aming puso ay good ground, magandang lupa, Panginoon, na kung saan yung binhi na yung salita ay naitanim at itong binhi na ito, Panginoon, ay lalago, ito'y mamumunga, Panginoon, sa aming mga buhay. At your word, sabi sa iyo, your word will not return void. It will accomplish the purpose for which you have sent it. So pagpaspasan mo, Panginoon, ang bawat isa rito, the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In Jesus' name, Amen. God bless you. See you next week. Alis ka na. Salamat sa susunod na linggo. Baka hindi pa namatay.